mako-cross-examine na natin ang mga sinungaling na pinresinta ng Kamara. Halimbawa na lamang po si Madriaga. Alam naman po natin na isang taong katulad ni Madriaga na alam natin na puro kasinungalingan lamang ang mga pinaparatang. Kung makikita ninyo yung mga comparison nila, may picture ni VP Sara Duterte, malapit na daw kay VP Sara Duterte. Pero si Franco Mabanta, na niyakap pa ng ating Pangulo, hindi daw kaibigan. Doon pa lamang po, makikita na natin ang pagiging bias, hindi lamang po ng mga congressman natin, kung hindi po ng Malacanang, at lalong-lalo na ang mga bayarang media! Ang mga bayarang media! Tama lang! Bayaran! Lagi nilang pinagmamalaki na ang mga media daw ay profesional. Tama kayo, profesional na mga bayaran. Tama! Kami po na andi dito at wala ding isa makakapagsabi na binayaran kami ng kahit sino man. Correct! Kami po ay naandi dito dahil mahal namin ang aming bayan. Alam niyo, ang Pangulong Duterte, ang isa sa ginawa niya sa kanyang pag-upo, dinoble ang sweldo ng mga pulis. Tama po! Dinoble ang sweldo ng mga sundalo. Tama! Dinoble ang sweldo ng mga teachers o ng ating kaguruan. Tapos, ginawa po nila yung ating state colleges and universities libre. Kahit mahirap ka, basta may angking talino at sipag, libre ka. Yan ang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga po, hindi makalimutan ng taong bayan yung ginawa niya. Maging ang PhilHealth, pag mahirap ka, senior citizen, wala kang pera, wala kang pambayad, binabayaran na ng gobyerno para libre na kung ikaw ay may sakit. Kaya kanina ho, nasa kongreso kami, biglang-bigla, nagpalakpakan ang mga tao. Bakit? Nakuha na ang balita na nagpalit ng liderato dito sa Senado. Boss, maraming salamat sa burger! Magandang gabi sa inyong lahat. Una sa lahat, tayo po ay nandito dahil sinusuportahan po natin ang batas na hindi na tila sinusunod ngayon. Una sa lahat, ako po ay nakikiusap na wag po natin aawayin ang ating mga kapulisan. Sila po ay nandito upang maging mapayapa. Hindi po tayo tulad ng mga teroristang NPA na makakaliwa na nanggugulo sa batas. Ako po ay nandito personal dahil sa ginawa ni Senator Bato. Si Senator Bato ay nagpunta dito upang bumoto para sa tama. Ano po yun? Ang palitan ang one-ball professor na si Senator Soto bilang Senate President. Nandito siya hindi upang i-acquit si VP Sara Duterte, ngunit yung tama lamang. Dahil naniniwala po ang bawat isa sa atin dito na si VP Sara Duterte ay hindi po guilty sa anumang pinaparatang nila. Sa katunayan, natutuwa po ako na dito na ang impeachment dahil dito mako-cross-examine na natin ang mga sinungaling na pinresinta ng Kamara. Halimbawa na lamang po si Madriaga. Alam naman po natin na isang taong katulad ni Madriaga na alam natin na puro kasinungalingan lamang ang mga pinaparatang. Kung makikita ninyo yung mga comparison nila, may picture ni VP Sara Duterte, malapit na daw kay VP Sara Duterte. Pero si Franco Mabanta, na niyakap pa ng ating Pangulo, hindi daw kaibigan. Doon pa lamang po, makikita na natin ang pagiging bias, hindi lamang po ng mga congressman natin, kung hindi po ng Malacanang, at lalong-lalo na ang mga bayarang media. Ang mga bayarang media! Ang mga bayarang media! Alam niyo, ang Pangulong Duterte, ang isa sa ginawa niya sa kanyang pag-upo, dinoble ang sweldo ng mga pulis. Dinoble ang sweldo ng mga sundalo. Tapos, ginawa po nila yung ating state colleges and universities libre. Kahit mahirap ka, basta may angking talino at sipag, libre ka. Yan ang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga po,
at lalong-lalo na ang mga bayarang media. Ang mga bayarang media! Tama lang! Bayaran! Lagi nilang pinagmamalaki na ang mga media daw ay profesional. Tama kayo, profesional na mga bayaran. Kami po na andi dito at wala ni isa makakapagsabi na binayaran kami ng kahit sino man. Correct! Kami po ay naandi dito dahil mahal namin ang aming bayan. At doon lamang kami sa tama. Mantakin ninyo, kaliwat kanan na ang nagte-testify laban sa ating Pangulo. Pero kayong mga media na dating galit na galit kay Marcos, ngayon halos simurin nyo na ang puwet ni Marcos. Tamo! Ano yun? Dalawa lang yun eh. Bayad kayo o baka naman tinatakot kayo. Hindi ako naniniwala na tinatakot kayo. Naniniwala ako na may mas malalim pa kayong dahilan sa bansang Pilipinas. Nakakaawa na po, hindi po ba kayo naaawa? Kaliwat kanan na lumalabas na pagnanakaw. Hanggang ngayon, para tayong okay lang. As long as buhay kami. Ganun ba yun? Paano yung mga kababayan natin niloloko? Paano yung mga kababayan natin halos araw-araw wala nang makain? Bakit? Abay, nagpa-party pa yung mga opisyal natin, ang kakapal ng mukha. Tapos tayo okay lang? Ang akin lang mga kababayan, simple lang naman ang aking pakinggan natin ang tunay na boses ng taong bayan. Kaming mga ordinaryong Pilipino, kami ang humihingi ng hustisya. Huwag niyong pagtripan yung Vice President namin na binoto ng taong bayan. Ang akin lang sana po sa mga kababayan na natin na andyan, pumunta po kayo dito, ipakita natin ang suporta natin sa mga senador. Ito na po kasi yung huli. Ito na yung huling naninindigan para sa bayan, itong mga senador natin. Lahat halos nabili na. Ngayon, kung papayag pa tayo na mabili pa ito, paano na ang bayan natin? Kawawa naman. Again, inaayahanan ko po kayo, kayong mga nanonood dyan sa social media. Pumunta na po kayo dito, hindi para manggulo, hindi para suwayin ng batas o suwayin ng mga pulis. Pumunta po kayo, ipakita lang natin ang suporta. Suporta natin, lalong-lalo na po kay Senator Bato. Alam niyo si Senator Bato, yung ginawa niya napaka-risky po. Pwede naman po siya magpahinga na lang dun eh, sa bahay niya o magluto at mag-ihaw-ihaw na lang dun. Di ba? Pero pumunta siya dito, naninindigan na itong Senado ay dapat para sa bayan. At kung narinig nyo kanina yung komento ni Senator Cayetano, hindi naman niya sinabing i-acquit niya eh. Hindi naman niya sinabing pipigilan niyang impeachment. Ang sinabi lang niya, hayaan natin ang batas. Hayaan natin. Ang problema kasi natin kay Soto, simula pa lang, alam na natin bias. Simula pa lang, alam na natin kung ano yung ihahatol niya. Ganun ba dapat ang husgado? Di ba hindi? Dapat makikinig. Kaya kailangan natin ng batas na Senate President. Yan ay sa katawan ni ating Senator Cayetano. At nangyari yan dahil kahit pa paano yung boto dahil kay Senator Bato. Ni-risk ni Senator Bato ang kanyang kalayaan at buhay niya. Kaya ako po, nananawagan sa inyo, kung si Senator Bato pumunta dito para i-risk ang kanyang buhay, tayo naman i-risk natin ang ating buhay sa mga senador. Tama! So mga kababayan, ulitin ko po na andito po tayo para sa isang mapayapang suporta sa ating mga senador na ituturing talaga ang batas ay batas, hindi ang bendalo. Yun lang, batas lang ang sundan natin. Huwag tayo mag-bend ng law. At pakiusap ko po uli sa ating mga kapulisan dyan. Hello po sa inyo. Nandito po kami, mapayapa, walang mananakit, walang manggugulo, walang mambabato. At sa atin naman mga kababayan,
pag may nakita po kayo, kasi siyempre makahaluan tayo dyan eh, di ba? Correct. So pag may nakita po kayong medyo kaduda-duda, pataganan nyo na po kay Boss Dada. Bahala na si Boss Dada dyan. Hindi, sabihin po natin sa kapulisan. Kung may nakikita po kayong kaduda-duda, kausapin natin itong mga kapulisan na to. Sabihin nyo sa kanila, oh ito, medyo hindi namin kasamahan yan, baka manggulo yan. Kasi ingat tayo ha, baka mamaya may manggulo dyan, ibintang sa atin. Correct. Okay, hiningin ko lang po sa ating mga kababayan, pag may nakita kayong hindi magandang galawan, may daladalang bag na medyo kaduda-duda, i-report natin sa kapulisan. Agad-agad. Kasi alam nyo, delikado ho ito. Baka mamaya pag nanggulo sila dyan, alam nyo naman ugali ni Trillanes, di ba? Oh, hindi, ugali lang naman niya, wala naman ko sinasabing siyang gagawa. Pero alam mo naman si Trillanes eh, iba ang galawan yan eh. So mas mabuti pa, sana na pag may nakita na kayo, isumbong na natin kagad. Kakampi natin ang mga pulis na to. Okay po ba? At panghuli, sa mga kababayan naman natin dyan, alam ko na nagre-reklamo na kayo sa hirap sa buhay. Pero walang magagawa yung reklamo ninyo hanggang hindi kayo sumuporta sa magbabago sa ating bayan. Yan po ang Senado. So, pumunta po kayo dito. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Ako po si Balatbay. Okay. Defensor! Ayan po, papunta na po siya. Pakinggan po natin ang kanyang mga talumpati. Ito po ay isang magiting at lahat na yata ng kaso ay sinampas sa kanya. Maraming salamat, Ben, sa inyo po lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipinong naninindigan dito sa Senado. Mabuhay po kayo! Una ko sa lahat, nais ko lang sugsugan yung sinabi ni Balatbay. Kasi di ba binanggit niya ko kanina, yung mga pulis, kaibigan po natin yan. Hindi natin sila kaaway. Totoo po yan. Dahil ang ating kapulisan, ang kasundaluhan, ay apektado rin sa nangyaring korupsyon sa ating bansa. Yung kanila pong pamilya, yung kanilang mga anak, apektado rin ang kinabukasan sa trilyong sistematikong korupsyon na nakita natin sa ating bayan. Kaya nga po kanina binanggit ko sa Senado at sa Kongreso, magkasama kami ni Benz. Alam niyo, ang Pangulong Duterte, ang isa sa ginawa niya sa kanyang pag-upo, dinoble ang sweldo ng mga pulis. Tama po. Dinoble ang sweldo ng mga sundalo. Dinoble ang sweldo ng mga teachers o ng ating kaguruan. Tapos, ginawa po nila yung ating state colleges and universities libre. Kahit mahirap ka, basta may angking talino at sipag, libre ka. Yan ang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga po, hindi makalimutan ng taong bayan yung ginawa niya. Maging ang PhilHealth, pag mahirap ka, senior citizen, wala kang pera, wala kang pambayad, binabayaran na ng gobyerno para libre na kung ikaw ay may sakit. Kaya kanina ho, nasa kongreso kami, biglang-bigla, nagpalakpakan ang mga tao. Bakit? Nakuha na ang balita na nagpalit ng liderato dito sa Senado. Tinanong po kanina, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po ba, wala nang impeachment? Wala na tayo. Totoo po, sa bilang ng mga senador, na mga kasama natin, nanindigan, hindi na matutuloy ang impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Kailangan pa rin po yan sa proseso. Kailangan pa rin gawin ng Senado ang trabaho nila. Pero sigurado na tayo na hindi makukuha ang numero na yung balak nila na wala silang kalaban, na walang Inday Sara sa 2028, hindi matutuloy dahil magiging kandidato at magiging presidente si Inday Sara sa 2028.
Kaya lahat ng nagnakaw, lahat na nagkaroon ng flood control ghost project, lahat ng kumuha ng maleta, ang kasalanan ninyo, hindi kay Inday Sara. Ang kasalanan ninyo ay sa taong bayan at dapat managot kayo. Ang pera at ang maleta, isoli ninyo sa kapal ng bayan ng Republika ng Pilipinas. Yung pong panandaliang saya, biglang nagkagulo. Dahil nakita namin, inaresto. Nakita po natin, lumabas, si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo ho, dalawang gabing nakaraan, nag-uusap kami sa ilang mga tao ni Senator Bato. Ako po talaga nagtataka kung bakit ingat na ingat si Senator Bato de la Rosa. Kung maaari, hindi pwedeng malaman. Kung maaari, paano bumiyahe nang hindi makikita. Nagtatanong at naghahanap ng paraan makarating ng Senado. Sa maraming panahon, matagal na panahon, pinagtatawanan, niyuyurakan, binibiro ng masama si Senator de la Rosa. Duwag daw, takot daw, bakit hindi daw nagtatrabaho, bakit hindi nagpupunta ng Senado, meron daw sweldo, pero wala sa Senado. Pero ngayong araw, napatunayan na tama si Senator Bato de la Rosa. Ngayong araw, napatunayan na yung kanyang sinasabi, yung kanyang pag-iingat, yung kanyang pagtatago ay totoo pala. Isipin nyo naman, ang Senado ay bahay na nila. Si De La Rosa, Bato de la Rosa ay isang senador. Isipin ninyo, ipinasok sa loob, hinabol, gustong arestuhin, ni walang warrant of arrest na ipinakita. Yan na ba ang klase ng demokrasya na meron tayo? Na ang NBI, ang mga ahensya ng gobyerno, AMLA, ginamit kay Inday. Comelec, ginagamit sa mga kasama natin. Kailan lang kay Lian? Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ginagamit para patahimikin ang lahat ng dumalaban at naninindigan laban sa korupsyon. Dalawa lang po ang pagkakaiba ng diktador at demokrasya. Dalawang bagay lang. Ang malayang pagsasalita ng bawat isa sa atin. Pag tinanggal ang karapatan na yan, na hindi na tayo makapagsalita, na tayo ay tinatakot at tayo ay pinipigilan, wala na po tayong demokrasya. At yan ang ipinaglalaban natin ngayong gabi. Ngayon lang po, tinawagan ko ang Senador Dante Marcoleta. Inaasahan ko na sana magsi-chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po dahil sa politika, dahil ang gusto lang natin ang katotohanan. Saan napunta ang pera? Ipatawag ang mga sangkot, huwag protektahan, huwag itago, at huwag pagtakpan ang sinuman para malaman natin ang nangyaring malawakan, organisado at sistematikong korupsyon sa ating bayan. Importanteng malaman natin sino talaga ang pinuno nila. Sino ba talaga ang mastermind ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa? Sino? Utang na clown na lang yan ngayon eh. Huwag po kayong mag-alala dahil ang institusyon ng Senado ngayon ay lumalaban. Ang Korte Suprema ngayon ay lumalaban. Samahan natin! Samahan natin! Kaya po tayo dapat patuloy na manindigan. Kausap ko si Dante Marcoleta. Duwag! Ang sabi ko sa kanya, Laban! Ang
mukhang umalis na ang mga NBI. Sabi niya, totoo ba? Sabi ko, napansin ko. Mukhang naglabasan na sila. Ang katunayan na sabi ko sa kanya, sa galit ng tao, pinagpupukpok ang mga coaching lumalabas. Kaya sabi ko, bago ka lumabas, tawagan mo ako, baka pati kotse mo mapukpok ng tao. Pero ang sabi ko kay Dante Marcoleta, ano ang gagawin namin? Ang sabi niya, kung maaaring makiusap, samahan niyo pa kami. Samahan niyo pa kami dahil hindi namin alam kung ano ang pag-iisip ng mga tao ng NBI na baka muling balikan sila at nakpin si Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Pagod na mga tao. Marami hindi pa kumakain. Marami kaming kasama. Kanina pa, nandoon sa Kongreso, sa init. Pero hanggang ngayon, lumalaban kami at naninindigan. Hanggang ngayon, patuloy at may lakas kami dahil naniniwala kami sa prinsipyo na aming pinaglalaban. Tama? Kaya mga kasama, sa gabi pong ito, magsama-sama pa rin po tayo. Hintayin po natin kung ano ang sasabihin ng ating mga kasama sa loob. At tayo po ngayon, Dito mura raw tayo. aming mensahe kay Senator de la Rosa, manindigan ka. Nandito kami. At sa ating pong Senado, sa liderato ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, manindigan ka, Senate President Cayetano, nandito kasama mo ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Okay, maraming salamat po, Mayor Mike Defensor. At ngayon, nais ko pong batiin yung mga ating mga bisitang magdasidatingan. Magandang gabi po at nariyan na rin po ang ating kasama, si Atty. Manuel Luna. Siyempre ang aking kaibigan, si Kuya Damin Bari. At si Captain Ray. At saka, siyempre, ang napakasipag at napakasupport. Magandang gabi sa ating lahat. Hindi mo na ako sisigaw ngayon kasi paus ako. Magtatalumpati lang ako pero babasahin ko kasi medyo mahaba to. Okay. Mga kapatid kong DDS, kakamping, komunista at loyalista, pakinggan ninyo ang ating makata. Buksan ninyo ang inyong mga mata. Dito ka, at ang speaker. Sinulat, kahit si Dr. Jose Rizal hindi niya ito ang gusto niyang makita. Sinulat niya ang La Liga Pilipina para ang Pilipino ay magkaisa, kaya huwag ninyo hayaan na magkawatak-watak tayo dahil sa politika. Sinulat ang La Liga Pilipina para magkaisa tayo na itulak ang pagbabago na magkaroon ng pantay-pantay na proteksyon mula sa pang-abuso ng pamahalaang banyaga. Pilipino din si Tatay Digong. Hindi ibig sabihin na kapag hindi mo siya gusto ay pwede mo nang ipagkait sa kanya ang karapatan na magkaroon ng patas na proteksyon sa batas ng Malayang Republika. Hindi makatarungan na binatikos ka lang sa blangko na gaa ay pwede mo na siyang itapon sa ibang bansa, ibilanggo ng hindi panilitis at natulan ng naayon sa patas na hustisya. Si Duterte binatikos din siya noon, subalit ginagalang niya ang demokrasya. Ano ang sabi niya sa mga kritiko? Hayaan niyo yan, karapatan nila yan. Isang ulo lang ang dahilan kaya nagkawatak-watak tayo. At yan ay walang iba kundi ang Pangulo. Kundi inayaan niya na mangyari ito, hindi tayo magkakagulo. Ang pinuno na dapat nangunguna sa pagkakaisa at katarungan. Pero siya ang dahilan kaya nagkawatak-watak tayo. Mga kapatid, hindi ako, hindi ikaw ang magkalaban, kundi ang pinakautak ng korupsyon at kasinungalingan na nasa Malacanang. Ginawa niya ang lahat para makaiwas sa nawawalang trilyon. Ginamit niya ang mga vlogger para ipaya ang kapwa natin na lumalaban sa korupsyon. Mga kapatid, iniisip niyo bakit ako mag-iingay sa flood control kahit may nagawang flood control, hindi naman yan nakakain. Hindi ito usapin ng proyekto, kundi usapin ito ng pagtataksil sa pondo. Ang paglagay at pag-aproba ng malaking pondo sa walang kabuluhan na proyekto kaysa ilan ito para sa kabuhayan at mapakinabangan ng mga Pilipino. Hindi confidential funds, kundi flood control ang korupsyon. Dahil kung confidential funds ang usapan, mas malaki ang sa Pangulo dahil bilyon. Pasalamat tayo sa confidential fund ni BP Sara dahil sa kanya 2024 pa lang alam niya na si Romualdez at Saldico ay tumatanggap ng kickback. Binatiko sila ni BP Sara sa korupsyon kaya siya ginigipit pagsulong na impeachment na walang basihan.
Ginamit lahat ng ahensya para siya'y siraan. Nagprint ng mga piking ebidensya na malinaw na kasinungalingan. Mga kapatid, huwag kayo magpauto kay Marcos. Sinisiraan niya lang si Duterte para magkawatak-watak tayo, para hindi tayo magkaisa na panagutin siya sa malawakang korupsyon. Damdamin ninyo ang ating tula. Huwag maging manhuda tulala. Nang sa ganon ay makita ninyo ang gobyerno na walang pinagkaiba sa Kastila. Tayo Pilipino na isa ang bandila. Mga kabataan, ang korupsyon. Mga kabataan, labanan ang korupsyon, kasinungalingan at pananamantala. Sa ating pagkawatak-watak bayan ang nagdusa. Mas makapangyarihan ang taong bayan kapag nagkaisa. Ngayon ang panahon na kailangan natin ang isa't isa. Gisingin ang mga tulog na nawawala ng pag-asa. Lumabas at bumusis para ipakita ang ating puwersa. Walang makakapigil sa atin kapag tayo'y nagsama-sama. Pag-isabi sa ating mga kababayan na hindi natatapos ang korupsyon kapag nasa loob lang sila ng kanilang bahay. Palayain ang bayan na kinawawa. Kung hindi ako, kung hindi ikaw, sino ang gagawa? Kung hindi ngayon, hanggang kailan tayo magmamakaawa? Ilang bisis tayong nabigo, subalit hindi tayo magsasawa. Hindi tayo magdadalawang isip para sa pag-ibig sa ilang bayan at sa kapwa. Ito ang aking makata ng pagtataksil sa soberanya. Ginawa ko ang lahat sa panahon ko para maprotektahan kayo sa masamang tao. Naging istrikto ako para sa kapayapaan at kaligtasan ng mga Pilipino. Ang mga galit sa akin ay ang gumagawa ng masama at hindi ang mabuting tao. Mahal na inang bayan, nangungulila ako sa lupang tinubaan kung saan ako pinanganak. Sa ngalan ng pagmamalasakit, ipinagtanggol kita noon bilang iyong anak. Kahit batid kong ako'y mapapahamak. Hindi ko nais na ang dugo ay dumanak. Dulot ng korupsyon na sandamakmak. Sinubukan ko noon na ako ay magsiwalat para ayusin ang paparating na kalat. Subalit ako'y pinatahimik kaya't wala ng ulat. Inalipin ang korupsyon ng mahihirap. Inapi ng kasinungalingan ng hindi kurap. Ang pananahimik ay pagpapahiwatig ng pagiging kasabwat. Ipinagkait ang hustisya dahil siya ang ugat. Kapag magaling ang pinuno, walang sugat. Darating ang panahon, ikaw ay magiging pamagat dahil huhusgahan ka ng lahat. Sabihin niyo sa akin ano ang nilabag kong batas. Ano ang kasalanan ko para palayasin sa bayan kong Pilipinas. Kung may kasalanan sa Diyos, kung may kasalanan ako sa Diyos, siya ang maghusga pagdating ng wakas. Hitik sa laman ang papuri ninyo sa akin nung ako'y nakikinabangan pa. Ano ang kasalanan ko para itapon na lang na parang dahon sa gitna ng umaapoy na basura. Hindi ginagalang ang kapangyarihan ng udikatura. Nasaan ang kapangyarihan ng hukom at patas na hustisya? Nasaan ang demokrasya kung ang hahatol sa akin ay buhaya? May batas ba na pwede mo ibilanggo ang isang taong hindi panatulan ng naaayon sa batas at hustisya? Dugo at buhay ang inaalay ng ating bayani para mapasakamay ng mga Pilipino ang ating soberanya. Tapos hayaan lang ng sandatahang lakas na isuko ito ng mga buhaya. Nagtatago sa matamis ng ngiti ang isang ahas. Hindi ako nakakubli sa isang madilim na riyas dahil ako'y may pananagutan sa pagpapalayas. Kundi dahil sa pagtataksil ng nasa taas. Dati kong kaibigan na naging politiko, tuwang-tuwa ka nung kinakalaban ko ang mga oligarko. Subalit ngayon kasama mo sila sa panluluko. Dati sinasabi mong hinahangaan mo ako. Subalit tinuturing mong kaaway ang kritiko. Tanong ko lang bakit may pirma sa blanco. Kapalit ng payo, kinaladkad mo ako. Pilit na pinasakay sa tahimik na eroplano. Ginamit ang sandatahang lakas sa plano. Pinagtaksila ng soberanya at ang mga Pilipino. Sa aking paglipad, tanaw ko sa malayo. Ang bayan kong iniwan ay di na makatayo. Humahagulhol sa iyak at ang iba ay nakikisuyo. Habang humahalakhak ang di nakakaunawa ng aking puso. Buhay at tubo ang inaalay ng mga bayani para iligtas ang Pilipinas. Subalit hanggang kailan ito apihin ng mga nasa itaas? Mahal kong Pilipinas, kailan tayo magkakaisa? Kailan tayo mamulat? Mahal kong Pilipinas, kung buhay ang kapalit upang ikaw ay maligtas, handa namin itong ialay anumang oras. Kalayaan mula sa pangalipin ng korupsyon at kasinungalingan. Ang taong walang malasakit ay daig pa ang naglalakad ng nakapikit. Ang pagtatanggol sa masama ay isang malubhang sakit. Ang magiging pabayasan ng bayan ay isang matinding pasakit. Ang pag-ibig sa ilang bayan ay katumbas ng sakripisyo. Kung walang pag-ibig, ang kapalit nito ay matinding presyo. Ang katiwalian ay nagsisimula sa ugat. May gamot para maghilom ang sugat. Mula sa buhayang halimaw kumagat. Kulay asul ang langit at ang dagat. Sa mga tulakoy kalayaan ang pamagat.
Laging pagsang-ayon ay maging maingat. Walang kalayaan kung walang sumasalungat. Ang kumakampi sa mali ay sama-sama masasadla. Hindi mapipigilan ang nag-aalab na diwa. Walang hihigit sa pag-ibig sa kapwa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Bayan ay ipagtatanggol, kapalit man ay pagluha. Mapalad ang mga nasa mababang uri. Katangian may hindi kapuri-puri, subalit ang pagmamalasakit ay hindi pagkukunwari. Nakikita ang kasakimay naghahari. Ika'y buhay, subalit daig mo pa ang nakahinlay. Ang pagtatangis ng puso'y walang humpay. Makikita ang bayan kung nagmamalimos ng pag-ibig at tila nawalan ng malay. Anong hindi kayang ialay sa kagitingan mong taglay? Ang kalayaan sa iyo ay nakasalalay. Manindigan upang magtagumpay. Ang watawat ay wagayway. Ang iyong kabayanihan ay aking pagpupugay. Mahal kong Pilipinas, kung pag-ibig at malasakit ang paraan upang ikaw ay maligtas. Kung pagkakaisa ang daan para maghinom ang sugat, handa ako maging boses ng lahat. Hindi dahas ang batayan ng pagiging matapang at malakas, sapagkat pag-ibig ang pinakamakapangyarihang sandata sa lahat. Ang pusong may pag-ibig sa ilang bayan dala ang basbas ng nasa itaas. Walang makakapigil sa nagkakaisang nagmamahal at nagmamalasakit kapag ito'y nag-aalab. Para itong apoy na biglang lumiliyab. Tayo ay nahaharap sa matinding hamon, sapagkat ang ibang kabataan ng kaisipan ay nalalason. Kung panaginip lang ang umasa sa tunay na pagkakaisa at pagbangon, mananaginip tayo habang may panahon. Oh, pasensya na. Pause. Okay, maraming salamat.